new generation of wealth builders. Hey guys, congratulations kasi napapalit mo na yung airdrop mo into pera. No, naging pera na siya. So, maaring ginawa mo na siyang USDC or USDT. So, ngayon, gusto mo na siyang realize at gusto mo namang kubrahin yung kinita mo sa airdrop, no? So, I will show you kung paano gagawin yan from crypto going to fiat or to peso using Bybit P2P exchange. So, tara, simulan na natin. So, recently, meron akong airdrop si Zeta. Ayan, nakapapalit ko siya sa around $1,825. 2,000 kasi may extra akong USDC, no? So, etong USDC na to, gusto kong ipapalit into peso, no? So, dito, pupunta na tayo sa bybit.com. Sa mga wala pang Bybit, you can sign up using the link down below. So, and KYC lang kayo para magamit nyo itong P2P na to. So, meron tayong P2P, punta kayo sa Buy Crypto, P2P trading, zero fees, no? So, ito, USDC yung ina-accept nila, no? May mga user guide tayo dyan. So, close muna natin yan. So, meron tayong USDT, no? Pero ang pera natin ay USDC. So, dito pa lang, papalitan natin ng USDT Juke. Yan. Para kasi, dito kasi may medyo mataas yung palitan ng USDC to USDT, eh. So, papalit natin yan into USDT. Yan, USDC. So, meron akong $2,000 dito. Papalit natin into USDT. Yan, tumaas ng konti. 2005. Alright. Tapos, ipapadala natin sa Bybit, no? So, para gawin yon, punta lang kayo dito sa, sa assets nyo, deposit yan. Deposit tapos USDT. So, confirm nyo lang na meron kayong USDT na. Ayan, meron tayong USDT. Tapos, choose chain. Yung choose chain, kung galing kayo ng Solana, use Solana. Okay? Kung meron kayong galing sa mga layer 2 like Optimism, Arbitrum, yan, pwede nyo gamitin yan. But, just make sure na tama yung chain na pipiliin nyo. Kung hindi kayo sure, magtanong po kayo kasi possible na mawala yung pera nyo, no? So, ito, Sol, acknowledge lang natin. Yan, so ito yung address natin. Kakapi lang natin yan. Magpapadala lang tayo ng konti muna. Para lang to make sure na, yan, paste nyo yung address dito. Padala lang tayo ng $10, no? So, tingnan natin kung dadating tong $10 dito using Solana. Papost ko lang muna tong video. Alright, so dumating na siya, no? So, para makita nyo siya, scroll down nyo lang siya. Ito yung pinasok natin, $10. Tapos, dumating siya around mga 2 to 3 minutes. So, gagawin na natin lahat yon. So, ulit lang natin. Select Crypto, USDT. Bakit natin ginagawa na $10 muna? Just to be safe, no? Just in case na tama yung isa-select natin, no? It doesn't hurt you to get this practice para just to make sure na mayroon kayong isa-send from one wallet to another wallet. No, mag-test muna kayo para hindi mawala yung precious crypto nyo. So, wait ulit tayo ng 2 to 3 minutes tapos balik tayo. Ayun, pumasok na yung ating deposit. So, 1,994. So, total of 2,004 USDT. So, paano natin yung ibibenta? Punta lang ulit kayo dito sa Buy Crypto, P2P. No? So, instead of, basahin nyo, do not release or send payment. Yan. So, basahin nyo na lang tong disclaimer natin. So, sell tayo, hindi tayo buy. So, medyo mataas pala ngayon ng sell, no? So, meron dito mga payment methods, no? So, if ever na meron kang ibang mga bangko, GCash, Maya. So, ang gagawin natin ay direkta sa bangko ko, which is the BPI. So, habang in-edit itong video, nakalimutan ko sabihin kung paano gumawa ng payment account, no? So, punta kayo sa Crypto P2P, tapos P2P User Center, add kayo ng payment method. Ito yung payment method na nagagamitin kapag bibili kayo and pagka magbibenta kayo. Pag bibili kayo, dito manggagaling yung pera niya pang bili nyo ng crypto, and pag magbibenta kayo, dito pupunta yung crypto na 2 peso, no? Straight to your account, no? So, ako meron ako nakalagay dito na bank, na so pwede kayo mag-add dyan kung ano yung bank nyo, pwedeng GCash, bank, PDO, or whatever, kung anong meron dito at anong meron kayo. Yan, Bank of the Philippine Islands. Tapos, ibenta nyo lang siya dito. Usually, ang mga hinahanap ko ay yung mga 100% at mabilis mag-completion. Itong 90% parang medyo delix pa yan eh. Itong 99% pwede. Yan. Kaya lang kasi, ilan ba tayo? $2,100. Ito online to. Sige, pwede na natin itong subukan. Sell tayo.
all. Hindi pala lahat. Ano lang. Meron kasi akong $1,000 na naiwan dyan eh. Yan, 1,004 lang. Yan, 2004. 117, Bank of the Philippine Islands. So, yan. Sell lang natin. Tapos, ayan, maghihintay tayo ng 30 minutes hanggang masenya yung ating pera. So, syempre, while waiting, check nyo sa cellphone nyo kung darating ba yung payment talaga. Pause ko muna yung video para hintayin natin. Alright, so dumating na yung pera ko sa 117. So, I don't really recommend yung mga mababang, mababang etong completion rate. So, 90%, ang dami niyang mga bad review, but yeah, I experienced it down to the last 10 minutes. Tapos, nirelease niya na agad. They asked me to release without, hindi ko pa na-receive yung payment. So, be extra careful, no? So, this one, I don't recommend. Okay naman din siya, na-release naman niya, pero I don't recommend transacting this on. Mamili na lang kayo ng madaming magaganda dito na mga P2P, no? But, yeah, that's how P2P works, and at least nakita natin, guys, on how it is exactly. May mga nagpapanggap dyan na maganda, na 90%. Itong 100%, okay yan. Itong mga 96%, somehow, okay din yan. At least, if ever na maglalabas kayo ng mga 1 million, ganyan, 300,000, more than 100,000 yan. Pwede nyo yung chop-chopin naman din. So, that's how you use P2P. Kung naka-experience na kayo this on Binance, same na same lang din. So, yun lang guys. I hope mag-ingat tayo sa mga katulad nito. I really had a bad experience on that one. Bibigyan ko siya ng feedback later on. So, yun lang guys. Paalam.